So, for exercise 4, so kailangan natin computein yung cost na nagastos natin para sa customer na si Fly High. So, ang ating goal is pa-compute ano yung profit na na-derive natin galing sa customer na to. So, this shows no, na yung activity-based costing, hindi lang siya nagagamit para sa product costing, kundi pwede mo rin siyang gamitin pang-evaluate ng suppliers at customer. No? So, let's start. No? Given na dito yung ilang rate, no? Ito yung given, no? Nasa problem ito. So given 'yan. No, yung activity or yung overhead rate per activity cost pool, no? So ang ginawa dito, yung overhead is hinati-hati according to the cost driver na takbo sa kanya or nagdidikta sa kanya. So meron tayong overhead na may kinalaman sa supporting, merong overhead na may kinalaman sa order processing, custom designing, and custom service. At may kanya-kanya silang cost driver na nakikita nyo naman sa screen at dun sa problem sa book. So, ang mangyayari dyan is kailangan nating malaman gaano karaming cost driver ang nagamit sa pag-entertain natin dito sa customer na to na si Fly High para malaman natin magkanong overhead ang i-allocate natin sa kanya. So, given naman dyan sa problem yung details nung mga in-order sa atin ni Fly High. So, unahin natin yung supporting manufacturing overhead na ang cost driver daw ay direct labor hours. So, kailangan nating malaman ilang direct labor hours ang nagamit natin para kay Fly High. So, nakalagay naman dyan sa problem na ang in-order niya ay 10 standard paragliders at 2 custom. At nakalagay din naman sa problem kung ilang direct labor hours ang nagagamit per unit, no? So, nakalagay nga dyan, per unit of standard model is 28.5 at yung custom design is 32. So, para malaman natin yung number of direct labor hours na nagamit para kay Fly High customer, multiply lang natin yung dalawang yan. So, let's have our calculator. So, bali, 10 times 28.5 is obviously 285. So, wag na pala natin i-calculate yun. Mukhang pwede namang mental math yan. So, yan. So, 10 times 28.5 is 285. And then, 2 times 32 is of course 64. So, lagay natin dito. So, pag-add natin ngayon, yung dalawang to, 285 plus 64, that will give you 349. At yung 349 na total labor hours na nagamit natin para kay Fly High, i-multiply natin ngayon dito sa ating cost overhead application rate, no, na 18 per direct labor hour. So, 349 times 18 will give you 6,282. Now, let's go to the order processing. So, ang ating rate nga is 192 per order. So, ilang orders ba ang ginawa, no, nitong si Fly High? Para sa standard model, isang beses lang siyang umorder. So, let's put it here. 1. And then, for the custom design, 2 beses siyang umorder according to our problem. So, that's 2. So, ayan, 1 and 2, given yan sa problem. I-total natin, of course, that will give you 3. And then, i-multiply natin yung 3 dun sa ating rate na 192 per order. So, multiply natin yan. That will give you 576. Now, yun namang custom designing, ang kanyang rate is per design. So, tingnan natin, ilang design ang nagamit or, kumbaga, ni-request ni Fly High. So, according to our problem, para sa standard model, number of custom design, wala. So, 0. And for the custom design, 2. So, lagyan natin dito. 2. So, i-add natin, that's of course 2. And again, i-multiply natin yung 2 dun sa ating rate na 261 per design. So, that will give you 522.
Now, yung customer service or custom service is 426 per customer. So, since isang customer lang naman si Fly High, so 426 ang ibibigay natin sa kanya. Ayan. So, i-total natin ngayon yung apat na to, yung overhead na na-allocate sa kanya. So, the total overhead para kay Fly High is 7,806 pesos and 60 centavos. Yan. So, alam na natin ngayon yung overhead na napalagay sa kanya. So, pwede na tayo ngayong mag-compute ng sales and other costs. So, pupunta ngayon tayo dito sa kabilang panig ng ating solution. So, given nga sa problem na bumili siya ng 10 units ng standard at 2 custom design. So, given din naman sa problem, no, na ang selling price is 1,650 tsaka 2,300. So, lagay na natin dito. So, what we will do is, multiply natin yan. So, 10 times 1,650 will give you 16,500. 2 times 2,300 will give you 4,600. So, pag add natin ngayon yung dalawang to, yan, that will give us the total sales na nakuha natin kay Fly High as a customer. So, 16,500 plus 4,600 will give you 21,100. Now, for the materials, ang nakalagay, or ilagay muna natin yung units, 10, tsaka 2. No? So, ang materials daw para sa standard is 462 per glider. So, lagay natin dito. So, multiply ulit natin yan. 10 times 462, that will give you 4,620. Ang nakalagay din sa problem, ang materials para sa custom design is 576. So, ayan. So, multiply natin yung dalawang yan. So, 2 times 576. Okay? So, that will give you 1,152 pesos worth of materials para sa custom design. And, pag a-add natin ngayon yung materials na nagamit sa standard at materials na nagamit sa custom design. So, that will give you 5,000, how much? 772. Ayan. For the labor, kailangan natin bumalik dun sa una nating solution kanina dito. So far, na ilagay na natin sa solution yung number of units, ayan, at yung direct labor hours per unit, no, na given naman sa problem. Ang kailangan natin is cost, so imumultiply pa natin yan sa direct labor rate per hour, na given naman sa problem na 19. So, multiply mo yan, 19 times 10 times 28.5 and 19 times 2 times 32. So, that will give you yung labor cost para na nagamit natin sa mga in-order na standard paragliders at custom paragliders ni Fly High. So, 5,415 and 1,216. So, yun yung lalagay natin. Okay? Ayan. So, 10 and 2. Ayan. Actually, dito yung 5,416 eh. Ayun. Bakit siya 6,631? Wait. Okay. Okay. Mukhang hindi ko siya nabago dito. Wait lang ha. I think tama tong 6,631 base dito. Ito yung 6,631 eh. Ayan. Okay? So, 5,415 times 1,000 plus 1,216. Let me see. Let me check. Kailangan. 1,216. Yeah, 6,631. So, yun talaga yung labor niya. I think ang hindi ko nabago ay yung labor. Anyway, siguro hayaan siguro natin. So, wag na natin fill upan to, no? Magugulo pa tayo. Okay. So, 6,631. No? Alisin na natin to. Yan. So, 6,631 na labor. And then, yung overhead, eto. Yan, pakita ko lang. No, na-compute na natin siya kanina. Yan, yung 7,806 which I am highlighting with green. No? Yan yung overhead na napa-assign para kay Fly High. So, yun yung ilalagay natin dito sa kanan.
No? Meron siyang overhead na 7,806. Ayan. So, ito na. Kompleto na yung ating cost data. Ayan, naka-highlight ngayon. Sales, materials, labor, and overhead. So gaya ng pagkakaalam natin, dideduct mo yung cost sa sales. So, that will give you margin of 891. So, yan po yung tubo na nakuha natin mula sa lahat ng in-order ni Fly High sa atin. So, yan po yung answer natin for this exercise. Itong margin na 891. Yan.